And for today's vlog, gagawa naman tayo ng barrel of cake. Actually, marami na akong nagawang version ng barrel cake. Kaya lang, ito ang pinakamaganda sa nagawa ko sa lahat. Ito talaga masasabi kong kakaiba siya. And meron ako mga added toppers na first time ko lang din siyang gagamitin. So, tara samahan nyo ako. Ipapakita ko kung paano ko nagawa itong cake na barrel. Ayan, so dahil marami tayong pinagtabasan ng cake, so syempre hindi natin sasayangin yan. Hinaluan ko yan ng melted chocolate, saka ko siya pinahid ulit dito sa cake. Kung mapapansin nyo, medyo smoothen na yung pinaka-outer ng cake natin. Yes, yan yung mga pinagtabasan na nilagyan ko ng chocolate at pinatong ko ulit siya dito sa cake base natin para hindi siya sayang at mas makuha natin yung forma na hinahanap natin dun sa pinaka-cake natin. So, ayan, medyo matagal siya kasi medyo nagbibitak-bitak pa siya dito pero later on, napakinis ko na siya. Ayan, so tsatsagain mo lang talaga siyang pakinisin. Ayan, pagka napakinis mo na siya, saka mo ilalagay itong melted chocolate. Ayan, ito yung pinakamasarap dito pagka sa fondant kasi covered siya ng chocolate dun sa pinaka-cake natin bago natin ilagay yung fondant natin. So, yes, ayan, pahid-pahid lang. And kung mapapansin nyo dito, ilang beses ko siyang nilagyan ng patong na chocolate hanggang sa ma-achieve ko yung pinaka-barrel, yung shape ng barrel. Actually, medyo ano ko dito parang feeling ko kulang pa yung height niya, ganon. So, hindi ko matansya hindi ko makuha yung forma na hinahanap ko, parang ganon. So, nagpapanik na ako dito, parang nag-iiba na yung pakiramdam ko, na-stress na ako, so ganon. Tapos wala pa akong pahinga kasi after work, ito diniretso ko yung paggawa ng ganito. So, ang nangyari is, after ko nga maiporma itong chocolate dito, nagpahinga muna ako guys kasi feeling ko aatakihin na ako sa stress. So yun, medyo nakaka-stress pagka nagfo-fondant talaga, lalo na kung kakaiba yung mga style, which is kaya mahal talaga yung mga customized na ganito kasi nga talagang hindi naman biro din yung ibibigay na effort nung baker. So, yon. So, yes, hindi talaga ako nagbababa ng presyo. Pagka nakita ko yung design, binibigay ko talaga yung presyo na tingin ko naman is hindi ako malulugi. At the same time, is hindi masasayang yung effort. Syempre, 'di ba? And yun nga, syempre, hindi rin naman kasi tinipid yung ingredients, lalo na yung sa chocolates is hindi ko talaga tinitipid yung paglalagay ng chocolate, lalo na pag fondant. So, after ko nga maiporma yung pinaka-cake natin, is eto, inasikaso ko naman yung sa fondant. So, nagcut ako ng mga ganito, kasi nga, di ba, pag barrel, para siyang may kahoy na pinagdikit-dikit sa outer, yun, para maging barrel siya. So, ganun yung ginawa ko dito. So, ayan, kinover ko muna ng bilog yung pinakaibabaw kasi later on papatungan natin yan ng mga candy. Parang magmukha siyang ice. So, after that, eto na. Nilagay ko yan. Isa-isa ko siyang dinidikit para makover siya itong pinaka-cake natin. So, ganyan yung ginawa ko. Medyo lumalaylay. So, inaalalayan ko na lang siya isa-isa dito para medyo tumayo siya. Kasi later on, ikakat ko din naman to. Isa sa mali ko nagawa dito, hindi ko talaga na video paano ko siya in-airbrush. Kasi, di ba kung mapapansin nyo, is pure brown lang siya. Ayan. So, iniisip ko siya nung bago ako matulog. Nung natulog ako ulit, sinasabi ko, paano ko kaya mapapalabas yung magandang itsura ng barrel na ganun sa pinapakita nung client. So, eto na nga, hindi ko na ay nako, nakalimutan ko talaga siyang i-video. Ayan di ba na airbrush ko na from brown. So, naging ganyan, airbrush lang yan mga mi. So, hindi ko na na-video, pasensya na. Pero yun nga, ang gagawin nyo lang dyan para maging ganyan siya, gumamit lang ako ng airbrush dyan and dark brown. Saka ko siya in-spray dun sa pinaka-fondant natin. Tapos medyo dinarken ko lang yung mga gilid-gilid. Pinokus ko dun yung airbrush para magkaroon siya ng ganong outcome. And eto nga, itong topper naman na to is edible siya na topper, edible sheet. So, in-order ko ito sa Orange App. Ayan, kung gusto mo ng mga ganyan na parang totoong-totoo yung pinaka-label, which is edible naman, ayan, pwede kang umorder ng ganon. So, edible yan mga
Tapos, eto, pinatong ko lang siya doon sa pinaka-fondant natin. Yan, para dumikit siya as tumibay. Pagka kinapit na natin siya doon sa cake. So, ganyan siya, guys. So, pwede mo siyang makat. Madali lang siyang gawin. Ididikit mo lang talaga siya. Ayan. So, dinidikit ko na siya doon sa pinaka-cake natin. Ayan. So, alam mo, para talaga siyang totoong-totoo yung itsura niya. Kasi buhay na buhay yung pagkakaprint talaga. And after ko nga maayos lahat yun, is nilagay ko na itong mga sugar candy natin na nabili ko lang din sa Orange app. So, yan. Pagka malayuan, magmumukha talaga siyang ice na ipinatong doon yung mga mini liquor design natin. So, mga topper lang yan. Walang hindi nakakalasing yan. As in talagang pang design lang talaga siya para dito sa pinaka-cake barrel natin. And eto na siya nang matapos. Yun lang guys. Thank you sa panonood. Don't forget to subscribe our YouTube channel. Bye!